O mga kababayan, may balak ba silang isali si VP Sara Duterte sa kaso sa ICC? Although matagal na yang usap-usapan mga kababayan, ang mga naratiba ngayon, ang bagong naratiba ng mga dilawan, ay idikit ang pangalan ni VP Sara Duterte sa EJK. Hindi na sila nakontento sa impeachment mga kababayan sa kaso sa ombudsman. Ngayon naman, panibagong issue, ang EJK naman ang kanilang pinupush mga kababayan. For what? For what? Baka ipipilit na naman nila mga kababayan si VP Inday na makasuhan ng crimes against humanity sa ICC. Kaya pumalag dito si Congressman Mike Defensor mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Okay, unfair sa akin na ang tingin mo kay Inday Sara, i-equate mo sa EJK. Huwag mo na tayo mag-debate ng EJK. Yes. Wala mo na debate doon. EJK saan? Saang EJK mga kababayan? Sinabi nila na naging mayor daw si VP Inday sa Davao. Tapos mayroon daw patayan. Kung ganyan ang kanilang kaisipan mga kababayan, isali na rin natin sa EJK ito si Bangag. Dahil ngayon mga kababayan sa panahon ni Marcos da Jr., ayon sa statistics, mas marami pa ang namamatay ngayon na EJK. Technically, yung EJK mga kababayan na ay yung mga patayan na nangyayari ngayon kung saan-saan. In fact, lahat ng patayan mga kababayan, EJK. Mas marami pa yan ngayon sa panahon ni Marcos ayon sa statistics. So isali na rin natin si Bangag. Kung tama o mali yung kung ano ba nangyari doon dahil tagalin natin yun. Pero para dikit mo ang Duterte, si Inday Sara na EJK, parang mali. Kasi si Inday Sara naging mayor ng 9 na taon. Wala script na naman na ni Trillanes mga kababayan. Lahat talaga ginagawa nila laban kay VP Sara. Tapos, etong mga dilaw mga kababayang mga bangag, itong mga pink lawan, sa sinabi lang ng Suntay, grabe na sila makareact mga kababayan dahil inaapi na daw binabastos ang isang babae. O ano itong ginagawa ng mga pink lawan, mga taong gobyerno na mga kababayan kay VP Sara Duterte sa isang babae. Kasi ito pambabastos sa babae mga kababayan. Tuwang-tuwa ang mga dilaw, mga hipokrito. Diba? For 6 years pala. Nakita niyo naman yung performance niya May ganun ba siya? May nakita ba tayong ganun sa kanya? Wala naman sila sinasabi na may EJK si Inday Sara ng mayor. Kasi kung titignan mo yung track record niya, yan ang tingnan ninyo. Huwag ang Pangulong Duterte na nasa dahig. Kahit nga si Tatay Digong, anong EJK doon? Legitimate police operation yon mga kababayan. O ngayon, dahil sinisiraan nyo lang, dahil ayaw nyo maging Duterte ulit ang presidente, parang masyado namang atang taliwas yun. Di ba? Walang prinsipyo yung ganung paninindigan. Tapos dahil kahit na demonyo na yung namumuno. Kahit demonyo na ang namumuno. Di ba? Tanggapin na lang natin. Kesa ito, gagalaban natin sa politika. Grabe. Grabe Yan ang mga dilaw mga kababayan Kahit demonyo na, kawatan na, okay lang sa kanila. Wag lang ipalit ang isang Duterte. Magnakaw ka na lang. Magnakaw na kayo na magnakaw basta hindi makaupo si VP Sara. Pero kung ano pa ang kulang kaya natin? Kasi sinabi nyo, positive si VP Sara, negative si... Si BBM, positive. Wala natin yan sa hair follicle test. Sa ano lang yan ang negative si si Bangag mga kababayan sa rating sa trust rating at saka performance. Si presidente nyo. Ano pa kulang natin? Kasi parang sabi nyo, lumabas naman ng tao, yun yung dati lumabas din ng tao. Hindi naman daw sabi mo, na hindi naman nakailam ang sundalo, hindi lang sila umarang. Lahat yan nangyayari na ngayon. Yes, Coach. Ano pa ang nangaantay natin? Kasi kailangan ang sinasabi ng mga kasandaluhan, magkaroon ng critical mass. Ano bang ibig sabihin lang ng critical mass? Umaabot sa punto na wala nang galaw yung ating lipunan. Nahinto ang negosyo, nahinto ang ekonomiya, na kailangan may gawing aksyon. Pag may inutos silang aksyon at hindi ginawa, yan na yung sinasabi. Bakit naging EDSA ang naging sentro? Kasi ang EDSA ang daluyan ng trapiko dito sa ating sentro. Makati, Ortigas, San Juan, Mandaluyong. Pag hinarang mo yan, wala na makakapasok sa Makati, wala makakapasok sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas. Pag nagrally ka sa Makati, hihinto lahat ng dyan. Pero kahit na magkaroon ka ng 5 milyon, pagpalagay mo na sa Pangasinan, walang epekto yan. Hindi magkakaroon ng... Kasi pwede lang sabihin, pabayaan mo lang sila mag-rally. But a rally or a gathering
a critical mass na dito sa Maynila, sa Makati, sa Ortigas, kung saan hihinto ang Mapaparalyze. negosyo, diyan magkakaroon ng desisyon. I-disperse ba namin yan o hindi? At pag hindi gumalaw ang kasundaluhan, hindi gumalaw ang kapulisan, yan na ang magiging problema. Pero ako kung meron akong opinion na sa tingin ko parang kulang pa. Kulang pa. Ano ang kulang? Partisipasyon ng mga men in uniform. May isang sektor pa sa lipunan natin ng kulang kaya hindi gumagalaw. Simbahan. Di ba may mga pari? Pero ano lang kasi mga kababayan, no? Iba kasi direksyon ng simbahan ngayon eh. Simbahan Katolika mga kababayan ha? Antay-Sara sila. Mas bibiliin pa nilang bangag. Oo nga, no? Oo nga. Kung etong simbahan mga kababayan, kung naging anti-Marcos, ito ulit ha? Ulit, dahil ulit. Dati na naman sila anti-Marcos eh. Ngayon, parang hindi na. Kung magiging anti-Marcos yung ulit, posibleng aarangkada pa mga kababayan talaga yung ito. Itong people power. Kasi kung maalala natin, di ba, nung EDSA Revolution, simbahan malaking part nung pagtawag ni Cardinal. Kasi ano na ako noon eh. Buhay na ako nung time na yun eh. Ngayon parang joke lang ang kanilang rally-rally mga kababayan sa simbahan. Pro Marcos eh. Tumawag si Cardinal Sin ng pumunta sa EDSA, doon talaga nagkaroon ng Ngayon, alam naman natin, ang hindi naman po lahat yung mga pari natin, kung hindi bayot, corrupt. Grabe ka. Kung hindi na bakla ang pare mga kababayan, kurakot. Yung iba adik. Di ba? Totoo naman, Aminado. di ba? At saka manyakis na pari. Marami yan mga kababayan. Di ba nababalitaan nga natin? Yung mga bata pa ang kanilang binibiktima, no? Grabe. So, sa tingin ko, kailangan may isang simbahan na gumalaw. Ano sa tingin nyo dun? Oo, naniniwala ako doon. Tingin ko, hindi lang simbahan, may sektor ng negosyante, may sektor ng civil society. Pero ang importante talaga ang military. Saka men in uniform. Pagtanggol lang nila ang konstitusyon mga kababayan. Ang taong bayan. Ninanakawan na tayo eh. Sino ba biktima dito sa pagnanakaw? Di ba taong bayan? Harap-harapan na. Pero ang naniniwala ako na dahan-dahan, naaantig na rin. Kasi nung unang rally nung simbahan, di ba, yung Trillion March, nung pangalawa, sabi nila, bawal ang BBM resign. Dapat, pwede yung Inday Sara resign. Ay, nako. At saka ang nag-push nun mga kababayan, yung babalo na Aquino, si Aquino D. Nakita ko yung mga huminto dahil marami dyan mga taga Quezon City, mga taga distrito ko. Nakita ko may mga t-shirt ng BBM resign BBM. So, alam ko na meron ng mga kaparian at marami din akong kausap na kaparian na kumbinsido doon sa mga nangyari. And tama ka, kailangan naman yan. Kailangan may simbahan na makita dyan, magsalita. Kasi ano ba sabi nung ibang sa simbahan? Ayaw namin, di ba na si BBM? Titisin na namin kasi si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling. Pero sa tingin natin yung mga na-infiltrate na yun, naka-infiltrate na mga hanay na mga NPA. Ang dami na dyan sa simbahan daw mga kababayan eh. Ang kinagagalit at kinakatakot nila, maupo si Sara dahil pupulbusin ni Sara ang mga NPA mga kababayan. Unfair. Diba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi. Sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GM. Anong basihan nila mga kababayan na pinagbintangan nila ng EJK si VP Sara? Grabe daw, dahil grabe daw kung magalit. Example na lang daw yung yung nasa video na pinakita sa House of Representatives. Yun lang. Kayo lang naman natatakot doon eh. Paano yan naging EJK? May kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api. Trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero, ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, Wala. zero. But alam ko, Walang bahid ng korupsyon mga kababayan si VP Sara talaga. ang daming gusto tumulong, ayaw nang tanggapin eh. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan eh. Pero ang daming bintang sa kanya, napakaraming bintang sa kanya. Ay, nabibintang. Yun lang ang mga totoong suspect eh. Na ito, katulad nga lang ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap
ng ano ng tulong mula sa mga malalaking tao, ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ng ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko yung kung paano lumabas yung issue Doon ko nalinawan. Pero yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Mm. Bakit? Confidential funds, Lord. Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Mm. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinaka-walang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinaka-walang pera? Buksan nyo COA report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated na funds. Nabanggit na Inday ito. Ilan ba? Billion? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. ano. Hindi, yan yung confidential niya. Confidential. Oh, okay. Yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinompute mo ng 365 days, that's 12 million a day. Mm. Wow. Yung kay Tay sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Mm. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi Alam mo na yan bakit mo ba itinatanong? Para lang maklaro siguro mga kababayan. Pero para kasing tangit pakinggan from day one, pinlano na nila nayariin si Inday Sara. Mm. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, makakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. 'Di ba? Magkakasama yung kampanya, Unitain. magkakatulong-tulong. Mm. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula and ako yung tumatakbong mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamten din doon. But ang hindi ko matanggap nung unang ginigiban na si Inday Sara at nung dumabas na si Saldico, piruin mo, 125 million, isang delivery lang Oo, isang delivery kay lang. BBM, ubos. Oh, boss! Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Oo. Ito alam, pera kaagad. Magkano bang isang kilong ano? Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong ano? Pulburon. Hindi Ay, Diyos ko, Lord. na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati pa. Kinampanya mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang. Ay, hindi. Hindi naman tayo ang mga kababayan. Nabudol lang tayo si Sara. No need na humingi siya ng mga kababayan. Dispensa sa tao o mag-sorry. Hindi naman siya may kasalanan Ang nagtraidor mga kababayan si Bangag. Ang gumawa ng kabalastugan si Bangag. Bakit si Sara ba ang gumawa ng kabalastugan? Hindi naman. Sumali na pagsurihin nyo o pag-apologize nyo si VP Sara. Ang dapat pag-apologize si Bangag mga kababayan. Nga yung kwento ni BP Sara Duterte, kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganin sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary. Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment. Dahil At kung ganun pa siya sa kapangyarihan talaga, at siya maging presidente, tumakbo na siya presidente. 2022. ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung DepEd Secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya. Ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama. Hindi tumatanggap. No, yun ang matindi Ako doon. naman, sorry, ngayon ko lang kukunin yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay VP Inday doon sa pagbati niya sa Marines, yung mga sundalo. Tapos, yun nga, sabi niya, ba't hindi pinapaniwalaan? Kasi, nagpapasalamat din ako dahil, of course, in-expect ko talaga na maraming magsalita in support of the Marines. Pero wala At least si VP Inday, nagsalita rin siya na pagtulong. No? Sabi niya, di ba, pakinggan niyo yan, imbestigahan niyo yung mga sinabi. Pero in fairness din, sinabi rin ni VP na hindi niya kilala talaga. Ni isa doon sa mga nagsalita. Kasi ako nga, kilala ko si VP Inday.
Magmula nun, hindi ko pa siya nakikita eh. Hindi ko siya nakakausap. So sabi, nag-usap kami ngayon. Wala. Oo nga mga kababayan, dahil ang binibintang ng mga bangag ano daw, pakawala daw ni Sara Duterte. Paano naging pakawala yan ni Sara Duterte na tauhan nga yan ni Zaldico. Si Zaldico, binabanatan si VP Sara dati. Hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nakikita. At siguro sa sitwasyon ngayon, ako pa iiwas muna sa kanya. Kasi baka pagbintangan pa siya eh. Di ba? Oo. Pero ito pong si Gutesa at itong 80 na Marines, nagpang-abot ba sila sa trabaho? Yes. Kay Saldico po? Yes. Magkakasama talaga sila? Magkakasama sila. Si Gutesa, may kanya-kanya. May iba 7 taon, 8 taon, may iba recently lang. I think si Gutesa mga 2 years ata siya. Oh. May idea po kayo kung nasaan si Gutesa ngayon? Wala akong idea, pero sana, no? Kasi nung nagsalta si Saldico, bigla siyang nawala, inipit. So, yun nga, nag-appeal na ako eh. Sinabi ko nga, napapirman nyo na. Nag-retract eh. Sabi ni Sergeant Gutesa dun sa pinirmahan niya, ino-offeran ako ni Marcoleta at ni Defensor ng pera. Sabihin yung mga sinabi ko. At pangalawa, sabi niya, Buti hindi yan nilabas, no? walang katotohanan, nag-deliver ako kay Speaker Martin Romualdez. Oh. So, binidyo pa. So, sabi ko, okay na, nagawa nyo na eh. Pakawalan nyo na yung tao. Huwag nyo nang gipitin. Ngayon, na lumabas yung 18, hindi ko lang alam. Ang sana, dasal ko, huwag nilang saktan. Kasi, ang bigat kay Gutesa, siya yung nauna eh. Diba? Sobrang grabe yung una niyan labas. Tsaka tumugma lahat kung yung sinabi ni Gutesa tumugma sa sinabi ni Saldico, yung sinabi ni Saldico tumugma sa sinabi ni Gutesa, at ngayon tumutugma naman sa 18 Marines. Kaya parang Wala na silang lusot. masasabi mo talaga na kaya hindi maiwasan ng taong bayan na maniniwala talaga sila sa sinasabi ng 18 Marines kasi halos iisa lang ang sinasabi, walang dagdag, walang bawas. Alam mo, sabi nila, di ba, nagsisinungaling at pera-pera. Ako may kausap, nag-offer. No limit. Sino no yan, limit. Ayoko na sabihin eh. No limit. Kung baka pwede mong pakausap kay Sir Jack. Ako nakakausap ko. Wala ako. Kasi bibili ako ng bagong mukha eh. Sir Jack. Ngayon lang eh. Hindi, ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa Tuesday sa kanila. Okay. Sa NBI. Kakagaling ko lang ko. Tinulungan na ako. Para isahan lang. Baka tuluyan ka nila doon. Kanina nga ako nakukulit ng hauna ko eh. May kumapagapag sa ulo ko. Kung ano man sinabi mo kanina na kung kompleto na yung tao sa EDSA, puno na ng tao. Pag hindi kumilos ang Army at PNP, Oh, yan. Oh. Exactly, Sir Jack. sinabi mo tapos na. Ano yun? Ano yun? Parang mangyari Di ba police. yung parang Hindi. makakaroon na ng Hindi kumilos ang salo? Ay, hindi. Kabaligtaran. Ang mangyari doon, Kasi makinig ko ang Kung mga kababayan, ang sabi pala ni Mike Defensor, kung hahayaan lang ng mga pulis na i-exercise ng mga tao ang kanilang freedom, mga kababayan. Hindi gigipitin, talagang matutulak yan si Marcos. nakaisip ko, pag hindi sila gumalaw, ano yun? pag hindi sila gumalaw, withdrawal of support na yun. Ganun? Akala ko Yan. pag hindi sila gumalaw, hayaan lang nila. Parang, hayaan nila eh. Parang, Kunyari, sila, Hayaan lang nila mag-rally. disperse nyo yan. Kasi wala. Huwag i-disperse. Yung bansa, yung ekonomiya na apektuhan, walang gumagalaw. I-disperse nyo yan. Hindi dinisperse. Hindi okay. Pero sa tingin nyo, siyempre, di ba, kita natin may gera pa na nagaganap. Tapos next week, palaki ang presyo ng gas, which is Ayun na. papalo din na inflation yan. So, sa tingin nyo, sa tindi ng kahirapan ng ganyan, yung mga tao, may isip pa na magreklamo sa gobyerno at magpunta sa kalsada? O pwede namang talagang lalo pa silang pupunta? Ako tingin ko, kasi di ba, siguro nakikita na naman ng lahat through social media, through lahat, na may gera talaga. At tingin ko naman nababasa nila talaga apektado lahat. Pero ang nakikita rin ng tao, pagka hindi gumagalaw yung gobyerno mo. Kasi di ba, dapat ang immediate na response was, ayusin ka agad na saan ang evacuation ng mga tao ko? Saan ko dadalhin yung nandito sa Dubai, sa Qatar, Magtago sa man iba't ibang Gusto ni Bangag, mga kababayan, magtago muna kayo. Sa hindi ko naman, yung mga apektadong bansa. Ano yung evacuation plan natin? Saan natin sila dadalhin? Paano natin i-repatriate yung mga taong to?
Walang narinig eh. Pero Nagtago muna. Alam mo na umabot ako sa ganyan sitwasyon kami. Inabot namin yan ng panahon ng Pangulong GMA. Hindi naman ako sa nagmamagaling na nagkikwento lang na dapat ganito. Nangyari na eh. Si General Simato was that time yung pinag-ayos namin ng problema. Hindi ko ma-recall kung anong gera yon. Pero buo yung kwento namin eh. Buo yung kwento namin na magmula dito, ilalabas yung mga tao sa lugar na to, papapuntahin yung Philippine Airlines, papapuntahin yung C-130, ito yung gagawin namin, at pinresent namin sa taong bayan yun. Ito ang mangyari, ito ang hotline. Ano nangyayari? Dahil nga rin sa social media, nakikita ko naman sa social media, tumatawag sa embassy, wala pa hong plano. Di ba? Tumatawag yung mga Pilipino, ano hong mangyayari? Wala Alaw, pa hong plano. walang plano. Di ba dapat immediate? Hindi naman ngayon lang to nangyari. Alam na natin mangyayari to eh. reaction na po dun sa ano, may mga government workers daw na na-stranded doon na walang pahintulot ng DILG. Tapos, ano po reaction nyo doon sa wala pang tulong na natatanggap ang ating mga kababayan sa Middle East tapos nagpa-party-party sa Malacanang? Oo nga, no? Nag-party pala mga kababayan lately, no? Napakahudas mga kababayan ang bangag matapos yung sabihin na magtipid tapos nag-party. Oh, well, unang sagutin ko muna dun sa government workers na hindi allowed. Yan din nakita ko. Kasi Nag-party ang bangag. makakauwi sila eh. Di ba ang sabi walang eroplanong makalipad? Biglang makakauwi. So, pwede pala. Pero parang ang akin lang is, whatever is ano man yung posibilidad, may game plan. Yes. At ipakita sa tao. Ito ang game plan natin. Ang mga nandito sa bansang to, dito kayo, ito yung pwede natin gawin. Ito, dito kayo, ito yung gagawin natin. At lahat ng embahada, alam kung ano yung game plan na yun. Diba? Zoom tayo. Ambassador ganito, consul ganyan, ito yung game plan. OWA, DMW, Department of Migrant Workers, ito yung gagawin natin. Full mobilization. Buo ang plano. Pagdating sa presyo dito, di ba? Nakita ko yung sagot eh. Sabi ng sagot, hindi pa naman tataas ang presyo kasi baka sana tapos na doon para yung presyo hindi apektado. Di ba dapat? Ito ang problema. Tataas ang presyo ng kuryente. Tataas ang presyo ng mga produkto. Ito yung supply natin. Dito yung ganito. Ito yung buo, DTI. Ano mangyayari sa mga produkto natin? Customs. Di ba? Anong mangyayari? Kumbaga, again, holistic yung plano. Ibuo natin at ilatag sa tao. Ito yung mangyayari. Hindi... May direksyon no? May direksyon sana. Dapat. Blinded sila kung Balik ko lang yung kaninang nabanggit ninyo na may... Sorry ba ito? Pag tinanong mo ang presidente, di ba? O paano yung presyo? At ang sagot sa'yo is, sandali lang kasi pag depende yan, gano'ng katagal ang gera. Pag nahinto naman mas mabilis, wala na. Kasi habang nagigera pa naman doon at nahinto ka agad, papunta pa rin dito yung produkto, baka pagdating dito, wala nang bago na presyo. Ikaw ba magkakaroon ng kumpiyansa? Bilib nga ako sa iyo, Kong Mike Kasi narinig ko yung interview na yan. Hindi ko naintindihan yung sagot niya. Buti ko naintindihan mo. Naintindihan ko. Yes, wala. Hindi ko, ang nabanggit nyo kanina, may sumubok sa inyo mag-alok ng name the price, di ba? Tapos, eto bang mga sundalo, walang sumusubok sa kanila ngayon na para bumalik? Oo nga, no? Kasi, Posible kung talaga nasabi nyo eh. yung kay Gutesa, ginanon eh. Ngayon ba, wala pang nag-a-attempt sa kanila? Alam mo, itong mga sundalo, magagaling talaga tong operatiba, sabihin na natin. Basta pag may sinabi akong lugar, well, at least itong nakaraan, sabi ko, dito, may gagawin kayong isang programa. Sir, wag dyan, hotspot yan. Diba? Katulad nangyari sa Valle Verde Country Club, sabi nila, umalis na tayo. Mainit na, sir. Napapaliburan na tayo. Pakiramdam mo nga, Gere, napapaligiran na tayo. Napapaligiran na tayo. Pag yun, after nila magkaisa, mag-usap-usap, ito gagawin natin, lalabas tayo, pipirma tayo, pinatay yung mga cellphone, nagbago naman lahat. So, hindi sila makukontak. Pero, meron pa bang dagdag daw na mga lalabas pa, aside from the 18? Kinukot ko na kasi Attorney Matibag na mismo eh. Sabi niya may mga lalabas pa. Ayoko na magsabi pa na manggaling sa... Although nagsalita na ako tungkol dyan, pero mas gusto ko na sundan yung sinabi niya. Kong,
Mabalik ko lang din doon, follow-up question lang doon sa nag-o-offer sa inyo. Ano ba to? Nasa gobyerno po ba to? Clue lang ng konti. Hindi, ano to? Hindi lang siguro isa, dalawa o tatlong tao ang nakausap ko na ganyan. Oh, no Kasi limit. ang daming pangalan eh. Mahilig bang bumulong to? Uy, Mahilig bumulong. Napanood nyo ba yung interview ni BP? Ay, oo. Oh, mahilig bumulong? Oo. Napanood ko. Tsaka natatawa ako kay BP eh, kasi parang, alam mo, kasama ko naman siya ng kampanya. May ganun pala siya, no, yung sabi niya, ay, patay mali siya na lang ako. Pinag-uusapan yung hipon, pinag-uusapan yung gila. Parang, di ba, parang yung pala conscious pala siya doon. Hindi ko akalain na conscious pala. Sabi niya, walang kwenta yung pinag-uusapan. Sabi niya, di ba? Ano din na si BP? Matinik din. Kung si Saldi ko ba na-contact nyo pa nito? Lalabas pa ba siya? Dahil lalong-lalo na ngayon na may dumagdag na naman itong 18 Marines, yung mga tauhan niya dati. Oo, kung biglang nawala eh. Nawala. Yes. Nung mag-usap kami sa impeachment, ang sabi niya, kung pagbibigyan nila ako sa impeachment, lalabas ako. Ngayon, ang aking pananaw dito, kailangan talaga siya lumabas. Kailangan niya talaga sabihin yung katotohanan tungkol dito dahil siya nagsimula nito eh. Siya yung nagsalita dito at mga tao niya to. Yung pakiramdam ninyo, naintindihan ko kasi nga naman, no? Sabi ng gobyerno, papa-aresto ka namin. Ang tagal na, di ba? Tapos siya naman nanahimik. Ano na ba? Marso na. Sabi na noon, may makukulong ng Christmas. Hanggang ngayon, wala. Yung mga lumabas, Bernardo, Alcantara, Trigib, state witness eh. Wala nang kaso, malaya. Walang problema. May napakulong sila kung si Senator Bong. Ayun, si Senator Bong lang. Oo. Nasunog na tayo ko. Nasunog na tayo Speaking of kulong, alam naman natin mabigat at banggain itong administrasyon ni Marcos. Kayo ba handang harapin ang kung ano mang ipaparusa sa inyo? Alam mo ba na nung congressman ako, 25 years ago, ang impeachment nun kay Erap, ang anak ko nun dalawa pa lang eh. Ganito rin. Sinusundan ako, bahay ko, tinitingnan lahat-lahat. Siguro dahil bata ko, ang isip ko, kung ano man mangyari, nandyan yung asawa ko, nandyan yung ama ko, no? Nandyan yung tatay ko, mahalagaan yung mga bata. Eto ang tagal kong inisip eh. Ang diferensya naman, ngayon, graduate na o pag-graduate na yung mga anak ko. At sabi ko nga, aabot na ako sa edad na senior citizen. Ngayon ka ba mananahimik na nakita mo, sa tagal mo na sa politika, yung ganitong sindikato ng pagnanakaw? Ngayon ka ba magpipikit mata, nakitang-kita mo yung organisadong pagnanakaw sa pondo ng bansa? Ang hirap eh. And in fact, nag-usap kami mag-asawa kay Gutesa pa lang. Sabi ko noon, pag lumabas to si Gutesa, baka abutan ako ng kwento. Kasi nga, ako nagpakilala kay Senator Marcoleta eh. Sabi ng wife ko, sabi niya, ito yung para tama sa bansa eh. So, nung magdesisyon ako noon, kinausap ko lahat ng mga anak ko. Ito yung mangyayari. At ang katunayan, nag-resign ako sa lahat ng kumpanya. Bumitaw ako sa lahat ng kung ano mang interest ko sa mga kumpanya. Dahil alam ko, maaaring may mangyari sa akin, may mangyari sa mga negosyo na lalayo na ako dyan. May interest ba ako sa politika? Madalas ko siya, wala. Ang endgame nating lahat, pag tinatanong ng mga tao kalala, o sige, pagka ganito ito siguro yung, di ba yung mga iba kung mag-isip kabinete o takbo ko dito. Sabi ko, hindi. Ang isipin ninyo, itong nangyari sa bansa natin, kailangan natin itama. Nagkwentuhan kami ng sundalo. Sabi niya, sir, saan kaya tayo aabot? Sabi nung isang nagkwentuhan kami, kuminsan kakape, kwentuhan. Alam mo, sabi ko, Sarge, ang ipagmalaki mo sa pagiging sundalo mo, hindi lang dahil nagsilbi ka, pero ngayong retirado ka na, darating ang apo mo sa sitwasyon na mababasa ang pangalan ng lolo nila, na ikaw tumindig sa tama, ikaw nagmatapang, tumapang ka, na gawin yung tamang gawin, na talagang hindi ka natakot, hindi ka nagtumahimik, hindi ka nagpatakot sa kanila. Alam mo, yung sundalo tumingin, sabi, tama sir. Ganun talaga eh. Kailangan tayo, katulad ninyo, naninindigan sa tama. Ito, Bago po tayo magtapos, ito yung tanong ng mga netizen natin. Kung gusto nilang sumuporta dito sa mga sundalo, ano ba ang pwede daw nilang gawin? Alam nyo, napakarami ho. Napakarami. Okay. Unang-una, syempre, katulad nung nangyari kay Gutesa, iniiwasan namin. Kaya talagang mabigat yung pagkilos para maitago yung mga pamilya. Yung mga pang-araw-araw lang nila. Kasi magkakasama po sila eh. Talagang sinabi ng mga sundalo, kung mamamatay sila sabay-sabay. Sama-sama.
Mga Marines, ganyan mag-isip eh. So, hindi ko lang banat kung paano, pero may nagsabi sa akin, sabi niya, magtatayo ako ng GoFundMe para sa mga sundalo. Sabi ko, napakaganda po niya. Sige, tulungan niyo po kami. Tapos may mga iba naman, sabi, magpapadala ng tulong. Mga grocery ba? Kung anong kailangan lang. Sabi ko, salamat po. Siguro, ewan ko, kung papayag kayo sa, idaan namin, kung hindi naman sa programang to, kung saan man. Para lang kung anong tulong na ibibigay nila in kind, ibigay po nila sa sundalo. Ayun. So, meron pa ba kayong tanong bago magbigay ng last message si Kong? Kamay, sana huwag ka magkahawa nito Ay, gusto mo na, ikaw ulit. Oo. Alam niyo naman, hindi lang ako... Kakakamay ako Oo. Nung pinag-uusapan namin araw-araw sa buhay, kayo nakakasagot Para na kayo ang lahat Yung content namin, sa Facebook, sa YouTube, parang kayo lang galing lahat na yun Yung sagot na gusto namin malaman Ang galing mo, kamay, huwag ka susuko Hindi ako susuko. Alam niyo naman, ako ay fan ng Banateros noon pa man. Uy, thank you. At itong Vox Populi. Yes, kamay Yung ako mo, nung nakalive lang tayo, naka-zoom, kaya zoom. Oo. Pag nakulong ako, sama ka. Pag nakulong ka, hindi ako kasama. Mahala ka. Tama. Yun ang hindi ko naintindihan, yung hindi ko nasama. Kaya medyo lumapit ako eh. Ayun. Oo. Pero, maliwanag na malinaw na. Malinaw na kamay. Alam mo kung ba't nakakatuwa ang programa ninyo? Kasi, kayo lang yung tuloy-tuloy na talagang fair, wala bias, no? Hindi natatakot. Lalo sa higit sa lahat, hindi natatakot. Kaya yun ang maganda kasi nga, kung titingnan mo nung lumabas yung mga sundalo, yung mga mali, wala eh. Yung mainstream, namatay eh. Tapos buti na lang, later on, bumawi naman. Pero, yun, kailangan natin ng ganitong klaseng programa. Yung totohanang lalaban. Katulad ng mga marino na sundalo, hindi rin natatakot. Si Sir Jack lang, medyo, nangiiwan to eh. Nangiiwan to pag ako Busy pa yung media kay Ann Curtis na issue eh. Hanggang ngayon, yung pa rin pinag-uusapan nila, busy pa sila Oo doon. nga eh. Pero mga kababayan, mga nanonood sa atin, ingat din po tayo ha. Hindi po kami magpo-post ng kahit na anong GCash number dyan. Pag may nag-post dyan at sinasabing magpatala, scam po yan. Okay? Wala po. Kung meron man kaming i-post dito ay hindi ho yan dyan lang sa comment section. So wala po official na GCash number ang kahit sino man sa amin na para ipadala nyo. Gagawa ho tayo ng paraan siguro. Mga maybe sa magkaroon ng pagtitipon na doon nyo dadalhin. Pwede ho yun. Ganon. Para maiwas lang tayo sa scam. Marami pa naman ngayong scammer dahil naghihirap ang Pilipinas. Okay, so last message na, Kong Mike, sa ating mga kababayan na gustong sumuporta sa inyo at sa mga kababayan nating mga medyo may duda pa. Sa lahat po ng ating mga kababayan, alam nyo ang katunayan, siguro napunta lang ako sa ganitong sitwasyon kasi pagka tinignan ko ho yung mga lumalabas na mga issue, mga lumalabas na mga usapin, parang lahat nasangkot eh. Lahat nagkaroon ng problema. Kongreso, Senado, hindi ko naman nila lahat, pero parang nagkaroon ng institutional problem. Kaya ho siguro nagkaroon ng puwang na kailangan may magsalita rin doon sa mga nangyayari. At totohanan naman ho, itong mga lumalabas na mga issue ng nakawan, ibang klase na. Hindi naman ito nanggaling sa akin lang eh. Kahit nung si Senator Ping, di ba sabi niya, yung delivery ng pera, sabi niya, 8 billion kay Trigib yan, at saka kay ES yan, at saka kay Pangandaman, at kay Adrian Bersamin. Mismo siya, nagsabi na nung 8 billion. So, yun pala may problema na makikita mo at pinagdugtong-dugtong mo, talagang makikita mo yung sistematikong korupsyon dito sa ating bansa. Kaya po yung mga kababayan po natin, pagbasin din nyo, tingnan ninyo yung mga issue. Bakit po ako na-involve? Si Sergeant Contesa sundalo, hindi yan kumita ng pera. Sinasabi niya yung delivery nila ng pera. Tauhan no yan. At yan po'y sundalo nagsilbi na yan sa bansa, nais na ibigay yung kanyang buhay o willing siyang ibigay yung buhay niya sa bansa natin. At sinabi niya yung mga delivery ng pera. Ngayon, 18 sundalo pa ang lumabas. Na makita mo, sinasabi nila nag-deliver kami kay Presidente Marcos, nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez, nag-deliver kami kay Sandro Marcos, na itong mga taong to, itinataya yung sarili nila nang wala naman silang pakinabang. Again, hindi po yan mga kontraktor, hindi po yan mga DPWH. Nagsasalita yan para sa bansa. So, yan po yung bigyan natin ng suporta. Wag na ho ako, wag si Sara Duterte, wag si Attorney Baligod. Pakinggan ninyo itong mga sundalong to. Pakinggan ninyo yung sinasabi nila at ikumpara ninyo sa salita ng mga tinuturo nila
at yung mga sinasabi lang tumanggap ng pera ng gobyerno. Yung pera pong yun, pera nyo yun. Hindi naman pera ni Saldi ko yun. Yung po'y buwis na binabayad ninyo na dapat nagamit sa kalusugan, nagamit sa edukasyon, nagamit sa subway na naistana natin. Kaya po sa inyo po lahat, tuloy ho tayo, magmasid po tayo at kumilos tayo para naman maitama natin yung nangyari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, Kong Mike.